Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 51 hanggang 55. Kabanata 51, Pagharap sa usapin sa lungguhit L. Sa sandaling natapos ang mga salita ni Bridger Davenport, isang figure ang lumipad mula sa kanyang likuran. Sa isang iglap, ang buong bodega ay nabalot ng walang katapusang ginaw. Mag-ingat ka. Sa sandaling kumilos si Noah Miller, nag-react din si Aaron Jackson. Sumugod siya ng ilang hakbang at tumalon ng mataas sa ere. Bilang isang martial artist mismo, naramdaman ni Aaron Jackson ang kamalian ni Noah Miller. Ang ganitong uri ng layunin ng pagpatay ay hindi isang bagay na dapat taglayin ng isang normal na matanda. Bagamat mabigat itong itinatago, hindi ito nakaligtas sa mga mata nina Julius Reed at Aaron Jackson. Bang! Ang kanilang mga kamao ay marahas na nagbanggaan sa hangin, at pagkatapos ay bawat isa ay umatras. Matagal ko nang narinig ang husay ni Aaron Jackson sa parehong literary at martial arts, at kapag nakikita kita ngayon, ang iyong reputasyon ay talagang karapat-dapat. Pinaikit ni Noah Miller ang kanyang mga mata, nagpupuri ng malakas. Hindi ba dapat mahina ka bilang isang manok? Ang suntok na ibinato mo kanina ay maaaring makapatay ng isang malakas na baka, hindi ba? Ang mukha ni Aaron Jackson ay nagyelo, na may malakas na kalooban na lumaban na nagmumula sa kanyang buong pagkatao. Ang palitan na iyon ngayon ay hindi nagbigay ng alinman sa isang kalamangan. Masasabing patas ang laban, ngunit kung magpapatuloy ang laban, mahirap hulaan ang kalalabasan. Manager Cook, ito ba ang tinatawag mong pagtupad sa iyong salita? Nang makitang hindi makagalaw ang kabilang partido, bahagyang tumawa si Julius Reed. Kung patay ka, sino ang makapagpapatunay na sinabi ko iyon? Ang mga mata ni Gerard Cook ay napuno ng lamig, lahat tayo ay nasa parehong negosyo, dapat mong maunawaan ang prinsipyong ito. Sisihin mo lamang ang iyong sarili sa pagiging napakawalang muwang upang maniwala sa gayong mga salita. Inaasahan mong mabubuhay pagkatapos na lampoin ang aking mga tauhan. Kasama si Noah Miller dito, nakaramdam sila ng lubos na kumpiyansa tungkol sa usaping ito, kaya hindi na sila nag-abala na itago ang kanilang mga intensyon. Oh, sa kabutihang palad, nag-iingat ako ng isang daya. Mukhang si Manager Cook ay hindi isang tao sa kanyang salita pagkatapos ng lahat. Napangiti ang mga labi ni Julius Reed habang itinuro si Sonny Ridge at sinabing, baka gusto mong tingnan kung buhay pa ba itong kapatid mo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Gerard Cook na sumimangot. Noong binitawan na nila si Sonny Ridge, parang natural ang lahat, ano kaya ang nagawa ng kabilang partido sa napakaikling panahon. Patay na siya. Sa sandaling marinig ni Bridger Davenport ang mga salitang iyon, likas niyang inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng ilong ni Sonny Ridge. May naramdaman siyang kakaiba noon, at ngayon napagtanto niyang patay na nga si Sonny Ridge. Ano? Sabay na bulalas nina Gerard Cook at Noah Miller. Gulat ang nakasulat sa buong mukha nilang dalawa. Sa maikling panahon, tahimik na pinatay ng kabilang partido si Sonny Ridge, at hindi nila napansin. Mukhang nakita ni Aaron Jackson ang kanyang sarili na isang may kakayahan na kakampi. Pero paano? Sa presensya ko, isa pa lang ang papatayin. Kung hindi namatay si Sonny Ridge, baka naawa na ako, pero ngayon, nalampasan mo na ang linya. Naramdaman ni Noah Miller ang katawan ni Sonny Ridge at kinumpirma niyang patay na talaga siya. Gusto kong ilibing mo ang kapatid ko kasama niya. Bilang manager ng Gonzales City, walang alinlang ang kahihiyan ang pagkamatay ng deputy manager sa harap niya. Master Miller, mag-iwan ng buhay, gusto ko siyang pahirapan ng paunti-unti. Ang mga mata ni Gerard Cook ay naghatid ng walang hangganang puot, na parang gustong lumunin ng buhay si Julius Reed. Isipin na tapos na. Habang nagsasalita siya, si Noah Miller ay bumaril, diretsyong sinisingil kay Julius Reed. Ang pakikitungo kay Aaron Jackson ay nakakalito, kaya nagpasya siyang harapin muna ang tila hindi gaanong kakayahan. Kunin ang agila. Nang makitang kumilos si Noah Miller,
Nanliit ang mga mata ni Bridger Davenport. Sino ba ang mag-aakala na gagamit si Old Miller ng isang nakamamatay na galaw mula sa simula? Ngayon, magpipisto tayo. Medyo narinig ko na rin ang tungkol sa Eagle Claw hand ni Old Miller. Mapahamak si Aaron Jackson ngayon. Si Gerard Cook ay nasa sabik din sa gilid, dahil ang Eagle Claw hand ni Noah Miller ay halos isang alamat sa loob ng Three-Blade Group. Nang sumali si Noah Miller sa Three-Blade Group, malapit na siya sa 50, at alam lang ng iba na maliksi siya, ngunit hindi naiintindihan kung bakit gumastos si Maurice Hierro ng malaking halaga para isakay siya. Kung tutuusin, maraming may kakayahan na manlalaban sa loob ng Three-Blade Group. Ang ganoong mataas na sweldo ay likas na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa marami sa mga kapatid ng grupo. Bakit dapat mapunta ang pera sa isang tagalabas? Hindi ba talaga sila mapapantayan ng isang matanda? Kaya naman, marami sa mga elite ng grupo ang lumapit kay Maurice Hierro, humihiling na itugma ang kanilang mga kakayahan laban kay Noah Miller. Sa pagharap sa gayong mga panunokso, malugod na tinanggap ni Noah Miller ang hamon, at pinili ang araw ng ika-15 ng Agosto upang labanan ang 10 lalaki ng mag-isa sa isang martial arts gym na pag-aari ng Three-Blade Group. Maraming matataas na miyembro ang sumugod sa pinangyarihan, na nasaksihan ng sarili nilang mga mata ang panoorin ni Noah Miller na tinalo ang 10 lalaki ng mag-isa. Upang ipagdiwang ang pagkuha ng isang master sa loob ng grupo, nag-host si Maurice Hierro ng isang piging noong gabing iyon sa High Heaven Restaurant. Sa piging na iyon, pinalakas ng alak, ipinakita ni Noah Miller ang isang lihim na pamamaraan, ang kamay ng Eagle Claw. Isang bato na kasing tangkad ng isang lalaki ang nabasag sa isang paghampas ng kanyang kamay mula sa gitna. Lahat ng naroroon ay namangha, at ginawa rin nila ang lihim na pamamaraang ito sa memorya. Ang hakbang na ginawa ni Noah Miller ngayon ay ang mismong kamay ng Eagle Claw. At sa paghusga mula sa lakas, ang diskarteng ito ay mas pino kaysa 3 taon na ang nakakaraan, ang kapangyarihan ay mas malaki kaysa dati. Swoosh! Sa pamamagitan ng isang matalim na whoosh sa hangin, ang kaliwang kamay ni Noah Miller ay bumaril pasulong sa harap ni Julius Reed. Napakabilis ng galaw kaya hindi nakapag-react ang lahat sa nangyari. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Gerard Cook na pumalakpak sa paghanga. Sobrang kahanga-hanga, napuno rin ng matinding pananabik ang mga mata ni Bridger Davenport, dahil nakita na niya si Noah Miller sa aksyon noon, ngunit sa bawat pagkakataon, may mga sorpresa sa kanya ang matanda. Tila walang sino man ang nagtulak sa kanya upang gamitin ang kanyang buong lakas. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit handang maglaan ng 1 bilyon sa isang taon si Maurice Hierro sa tila mahinang elder na ito. Isang tao, katumbas ng isang hukbo ng libo-libo. Itinulak ni Noah Miller ang lupa gamit ang kanyang mga paa at tumalon pataas, ipinatong ang palad sa ulo ni Julius Reed. Ang hampas ng palad na ito ay mas malakas pa kaysa dati, kaya kahit sa malayo, ang dalawa sa may pasukan ng bodega ay ramdam na ramdam ang napakatinding hangarin na pumatay. Pinahirapan nito ang paghinga. Gayunpaman, ang lalaking pinag-uusapan, si Julius Reed, ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot, tumayo siya at sinalubong ng suntok ang kamay ng Eagle Claw. Isang ulong sagupaan. Puff! Napaatras si Noah Miller ng mahigit 12 hakbang bago napaluhod, napahawak sa kanyang dibdib at umubo ng isang subo ng dugo. At hindi maiwasang manginig ang mga kamay niya. Nagawa mo talagang mapaglabanan ang aking kamay ng Eagle Claw. Imposible. Imposible. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang kanyang treasured technique, paulit-ulit na nabuo sa bingit ng kamatayan, ay napakadaling na-neutralize ng kalaban at humantong pa sa kanyang pagkatalo. Master Miller, okay ka lang ba? Noon lang natauhan sina Bridger Davenport at Gerard Cook. Parehong sumugod kay Noah Miller, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Sa kanilang isipan, si Noah Miller ay isang hindi magagapi na figure, ngunit ang binatang iyon sa di kalayuan ay natambo siya sa isang suntok, na nagluwa sa kanya ng dugo. Anong klaseng halimaw ang nakatagpo nila? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng panginginig ang 2 lalaki sa kanilang gulugad. Kumuha ng inst, itinulak ni Noah Miller ang 2 lalaki palayo, ang kanyang mukha ay madilim sa galit, walang sino man ang naiwan na buhay pagkatapos tumawid sa akin, at ikaw ay walang pagbubukod. Ganun ba?
Sa pagtingin sa nasugatan na si Noah Miller, bahagyang itinaas ni Julius Reed ang sulok ng kanyang bibig, ngayon ay maaari ka nang tumakas, at sa palagay ko, malamang na naging deserter ka noon, tama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 52, Mga Kaisipan ni Bridger Davenport sa Lungguhit 1. Tumahimik ka. Nang marinig ang dalawang salitang ito, ang mga mag-aaral ni Noah Miller ay marahas na lumiit, tulad ng isang mabangis na tigre na ang buntot ay naapakan. Nakipaglaban siya sa mga disyerto at gubat sa ibang bansa noong kanyang kabataan. Ang kanyang amo ay isang grandmaster na kilala bilang Anthony the Viper. Sa ilalim ng malaimpyernong pagsasanay ng master na ito, siya at ilang dosenang kapwa-disipulo ay sumali sa inferno, na hinahasa ang kanilang mga sarili sa maraming totoong laban, at sa huli, wala pang 10 ang nakaligtas. Ang natitirang 10 ito ay tiyak na matatawag na aces. Sa oras na iyon, ang inferno ay lubos na kilala, at ang kinabukasan ni Noah Miller ay dapat na maliwanag, ngunit ang insidente 20 taon na ang nakalilipas ay ganap na binago ang landas ng kanyang buhay. Marahil dahil sa kabataan o kawalang kabuluhan ang kanyang paghatol, siya ay lihim na kumuha ng isang lihim na trabaho sa likod ng kanyang amo. Sa panahong iyon, si Anthony ay may ganap na awtoridad sa loob ng inferno, kumukuha ng 60% ng anumang komisyon, at ang natitirang 40% lamang ang ipinamahagi sa mga miyembro. Kahit na ang bawat payout ay malaki, ang pera ay hindi gaanong kapaghinati sa marami. Bukod dito, ang sinumang naghanap ng inferno ay may isang lubhang nakakainis na isyu sa kamay. Ang mga miyembro ay kailangang maging handa para sa isang posibleng walang hanggang kapahingahan sa tuwing sila ay sasabak sa labanan. Puno ng sigla ng kabataan, nagpasya si Noah Miller na gagawin niya ang trabahong ito at pagkatapos ay iiwan ang inferno upang magsimula ng sarili niyang paksayon. Kaya, siya ay tahimik na kumuha ng isang patagang trabaho na nagkakahalaga ng $1 bilyong, at kasama ang ilan sa kanyang mga kapatid na inferno na hindi nasisiyahan kay Anthony, nagtakda silang patayin ang kanilang target. Ang target ay isang tycoon na may net worth na 10 bilyon at napakalaking lokal na impluwensya. Bagamat matagumpay nilang napatay ang tycoon gamit ang kanilang malawak na karanasan, nakatagpo sila ng matinding pagtutol sa kanilang pag-urong. Sa kritikal na sandali, iniwan ni Noah Miller ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan at tumakas ng mag-isa. Ang iba, na nakalabas ang likod, ay brutal na pinatay ng mga bodyguard ng tycoon. Kasunod nito, naglabas ang mga kamag-anak ng tycoon ng killing order, na nag-aalok ng malaking gantimpala para sa ulo ni Noah Miller. Sinimulan ding linisin ng inferno ang kanilang hanay ng nagsisiwalat na taksil na ito. Ang pangyayaring ito, tulad ng isang kinahuhumalingan, ay nananatili sa kanyang puso sa loob ng mga dekada. Ang iwanan ang kanyang mga kasama at tumakas ng mag-isa ay naging isang biro. Ngayon, ang muling pagbukas ng sugat na ito ay nagpadala kay Noah Miller sa isang hindi mapigil ang galit. Bahagyang bumantong hininga si Julius Reed, halatang may panghahamak. Ang mga diskarte ng kalaban ay puno ng mga kapintasan, at mayroon siyang hindi mabilang na mga paraan upang masira ang mga ito. Older Miller, may tiwala ka ba? Sa tabi niya, si Bridger Davenport at Gerard Cook ay lihim na pinagpapawisan ng mga bala, alam na sila ay tunay na natama ng isang sagabal. Bagamat hindi nila malinaw kung kailan naging kakilakilabot na figure ang nasasakupan ni Aaron Jackson, tiyak na hindi ordinaryong tao ang sinumang nakakuha ng tahimik na pag-aproba ni Jackson. Ngunit gayon din, si Noah Miller ay hindi pa nalalayo, lagi siyang may pinipigilan. Ang reserbasyon na ito, matapos mapatamba ng isang sipa mula kay Julius Reed, ay ganap na pinakawalan. Magwala ka. Kung wala kang tiwala sa akin, maaari kang umalis muna. Ngunit ang binatang ito, kailangan kong patayin siya ngayon. Bawat martial artist ay may elemento ng pride. Si Noah Miller ay walang pagbubukod. Pakiramdam niya, sa pagiging bata pa ni Julius Reed, manalo man siya, hindi ito magiging marangal. At saka, sa maikling palitan nila ngayon, dehado siya. Kung hindi niya magawang paikutin, paano siya magpapatuloy sa pagtayo sa Three-Blade Group? Ang $1 bilyong bawat taon mula kay Maurice Hierro ay hindi napakadaling makuha. Kung gayon, pakiusap, ingatan mo ito, Old Miller. Tumango si Bridger Davenport sa gilid,
Tahimik na lumabas mula sa bodega, naiwan lamang si Gerard Cook upang manood ng labanan. Bilang utak ng Three Blade Group, may sariling mga plano si Bridger Davenport. Pakiramdam niya ay medyo hindi inaasahan ang mga pangyayari ngayon at posibleng magdulot ng panganib. Ngayong nakita niyang si Julius Reed ay nagpakita ng kanyang katapangan, kahit na tila naglalayong sugpuin si Noah Miller, naisipan niyang lumabas upang maghanap ng mga pampalakas. Kung tutuusin, ang pagsanib puwersa ay magsisilbing karagdagang insurance para sa operasyon ngayon. Kuya Davenport, bakit ka lumabas? Nang makitang lumabas si Bridger Davenport, mabilis na nagtanong ang mga miyembro ng Three Blade Group. Alam nilang lahat ang Old Miller, siya ay isang lubha mabigat na figure. Habang si Noah Miller sa loob ay kumikilos at si Bridger Davenport ay naglalakad palabas mula sa bodega, hindi sinasadya ng mga taong ito na naisip na si Aaron Jackson ay patay na. Ang tao sa loob ay mapanlin lang. Bagamat sinabi ni Old Miller na siya ay may kumpiyansa, sa palagay ko ito ay nagdududa. Dahil nakilala ko si Old Miller sa loob ng maraming taon, masasabi ko sa isang sulyap kung siya ay tunay na may tiwala o wala. With his hands clasped behind his back, Bridger Davenport thoughtfully said, noong kumilos siya noon, lagi siyang puno ng kumpiyansa. Pero ngayon, may nakita akong sandali ng pag-aalinlangan o di kaya'y takot sa mga mata niya. Kahit hindi niya sinabi, halatang mahiyain at lumiliit ang mga galaw niya. Si Noah Miller ay lilito lamang kapag nagsasagawa ng mga nangungunang lihim na misyon o nakikitungo sa mga partikular na matinik na kalaban. At ang mga bagay na ito ay karaniwang orchestrated ni Bridger Davenport, kasama si Noah Miller na kumilos. Ang dalawa ay nagtulungan ng higit sa 100 beses, kaya naramdaman ni Bridger Davenport na mayroon siyang kaunting pag-unawa kay Noah Miller. Sa kamakailang pag-aaway, malinaw niyang naramdaman ang bahagyang takot sa puso ni Noah Miller, kahit na medyo, ngunit nahayag pa rin sa kanya. Dahil dito, muling na-curious si Bridger Davenport tungkol kay Julius Reed, na iniisip kung anong uri ng pambihira ang binatang ito sa tabi ni Aaron Jackson para pahirapan si Old Man Miller the Weirdo. Ano, talagang walang kapangyarihan si Old Miller. Sa aking memorya, hanggat gumawa si Old Miller ng isang hakbang, ito ay ganap na tiyak. Hindi ko akalain na sa mundong ito, magkakaroon talaga ng isang kalaban na si Old Miller ay seryoso. Brother Davenport, ano ang gusto mong gawin ng magkapatid? Kilala ng lahat ng mga miyembro ng Three Blade Group si Noah Miller, at sa loob ng grupo, mas pinili nilang tawagin siyang Old Man Miller na weirdo. Sapagkat napakatalino ni Noah Miller na ang pinakamalakas na miyembro ng Three Blade Group ay hindi man lang mahawakan ang kanyang damit. Bagamat hindi mataas ang kanilang ranggo at bihira ang kanilang pagkakataong makita si Noah Miller, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagiging idolo. Sa kanilang mga puso, si Noah Miller ay kumakatawan sa kawalan ng kakayahan. Ngayon, sa pagyanig ng kanilang war god, ang mga miyembro ng Three Blade Group ay naiinip na masaksihan ang showdown ng dalawa. Hintayin mo ang signal ko sa labas, at kapag pam ito na ako, pumasok ka kaagad. At huwag kang mag-abala sa anumang bagay, ibaba mo na lang si Aaron Jackson at ang grupo niya. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Bridger Davenport. Ang usapin ngayon ay kailangang hawakan ng mahusay sa kasiyahan ni Maurice Hierro. Sa pag-iisip na ito, inulit niya, wala ni isa ang dapat iwan. Naiintindihan. Ang lahat ng miyembro ng grupo ay nakakuyom ang kanilang mga kamao bilang pagpupugay, puno ng matinding pananabik. Matapos ang lahat ng ito, tumalikod si Bridger Davenport at bumalik sa bodega. Samantala, sa loob ng sira-sirang bodega, si Noah Miller ay nakipag-away kay Julius Reed. Napatulala si Gerard Cook na nanonood. Ito ay talagang isang labanan ng mga Diyos. Kamusta ang laban? Bulong ni Bridger Davenport. Mula nang umalis ka, 4 na beses na tinalikuran si Old Miller. Sa bawat pagkakataon na mas matindi ang pagkakasugat niya kaysa sa huli, at napalunok si Gerard Cook, ang kanyang mga salita ay lumalabas at nagsimula. At ano? Tanong ni Bridger Davenport na nakakunot ang noo. Kinasusuklaman niya ito kapag may nagsasalita sa kalahating pangungusap, ngunit ngayon ay hindi magandang panahon para magalit. At hindi pa nahawakan ni Old Miller ang damit ng kanyang kalaban. Sabi ni Gerard Cook na may nanginginig na boses.
At sa sandaling iyon, si Noah Miller ay muling natamba mula sa himpapawid. Kabanata 53, Ambush sa Lungguhit 1. Sumuko ka na, hindi ka makakasama sa akin. Si Julius Reed ay nakatayo sa ibabaw ng isang sira-sirang drum ng langis sa loob ng bodega, nakatingin sa ibaba. Talagang hindi masama si Noah Miller, malakas ang kanyang mga pamamaraan, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Julius Reed. Laban sa sino mang iba ay maaaring maayos, ngunit ang pakikipaglaban sa kanyang sarili ay nakakahiya lamang. Wala akong oras na mag-aksaya sa iyo, ngunit ang pantubos ni Maurice Hierro ay maaaring doble. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, biglang sumulpot si Julius Reed, diretsong umabot ang mga kamay sa lalamunan ni Noah Miller. Sinadya niyang gawing halimbawa siya. Para masigurado na walang sino man mula sa Three-Blade Group ang nang-ahas na pantirya siya muli. Masyado kang mayabang. Si Noah Miller, kung tutusin, ay isang enforcer sa loob ng Three-Blade Group, at ngayon, nang makitang sinisingil siya ni Julius Reed ng ganoong kabangges, siya ay sumigaw at sumugod upang salubungin ang pag-atake. Bang! Sa pamamagitan ng isang marahas na banggaan, si Noah Miller ay umatras ng ilang hakbang, ang sariwang dugo ay hindi mapigilan na bumubulwak mula sa kanyang bibig. Ngunit bago pa niya maisip ang susunod na gagawin, hinawakan na ni Julius Reed ang kanyang leeg gamit ang isang kamay at itinaas siya. Ang buong proseso ay napakabilis na walang makariyak, at si Noah Miller ay nahuli na. Matandang Miller, nagsimulang sumigaw si Bridger Davenport, ngunit naramdaman niya ang hindi mapigil ang paninikip ng kanyang lalamunan at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Kung kahit si Noah Miller ay walang kalaban-laban, anong pagkakataon sila? Ito ay isang nawalang dahilan. Umalis, nakabawi rin si Gerard Cook sa pagkagulat at tumalikod na para tumakbo. Malinaw na alam ng lahat na nabigo ang operasyon. Masyadong malakas ang kalaban. Aaron Jackson, hulihin mo silang dalawa. Sabihin kay Maurice Hierro na magdala ng 10 bilyon para sa kanilang pantubos. Nang magawa ang lahat ng ito, ibinigay ni Julius Reed kay Aaron Jackson ang utos. Para sa mga karakter tulad ni Bridger Davenport at Gerard Cook, napakadali nilang pakitunguhan. Bagamat si Aaron Jackson ay hindi kasing lakas ni Julius Reed, malayo pa rin siya sa kayang hawakan ni Gerard Cook. Sa wala pang 3 hakbang, ang tagapamahala ng sangay ng Gonzales City ng Three-Blade Group, kasama ang isa sa mga strategist ng grupo, si Bridger Davenport, ay parehong inihagis sa mga upuan. Katulad ng dati ni Sonny Ridge, ang dalawang pangunahing miyembro ng Three-Blade Group ay mahigpit na nakatali. Binabalaan kita, huwag mo akong pakialaman. May mga tao mula sa Three-Blade Group sa labas ng bodega. Malungkot na sinabi ni Bridger Davenport, kahit na nahuli na siya, nakaramdam pa rin siya ng kumpiyansa. Ngunit sa parehong oras, siya ay nag-aalala rin, dahil si Julius Reed ay masyadong nangingibabaw, agad na pinabagsak si Noah Miller, tiyak na hindi siya madaling pakitunguhan. Kung talagang dumating ito, dapat siyang gumawa ng paraan upang tawagin ng amo ang dalawang napakapangit na figure. Hindi si Noah Miller ang pinakamalakas sa kanilang grupo, ngunit ang dalawang figurang iyon ay mas mahirap hilingin. Aaron Jackson, nakakabilib talaga itong subordinate mo. Napatingin si Gerard Cook kay Julius Reed sa hindi kalayuan, ang kanyang puso ay bumabaligtad na parang magulong ilog. Ang pagkakaroon ng napakatagal sa Gonzales City ngunit hindi nauunawaan ang mga detalye ng mahigpit na karibal na ito ay isang kompletong kabiguan. Kung ang operasyon ay naging matagumpay, ang kanyang mababang antas ng mga pagkakamali ay maginhawang na itago. Ngunit kung hindi nila nagawang patayin si Aaron Jackson, ang kanyang responsibilidad ay ang pinakadakila. Pagkatapos ng lahat, ito ang Gonzales City, ang stomping grounds ni Gerard Cook. Bilang tagapamahala ng sangay ng lungsod ng Gonzales, una ay pinatay ang kanyang mga kampan at pagkatapos ay pareho silang banihag at iginapos ni Bridger Davenport. Kung malalaman ni Maurice Hierro ang tungkol dito, siguradong sisabog siya sa galit. May pag-uusapan pa ba? Mahinahong tanong ni Gerard Cook, pagkatapos ng 3 taon sa Gonzales City. Ano sa tingin mo? Natatawang sinampal ni Aaron Jackson ang mukha. Pinaglalaroan ako. Akalain mo ba ako ay isang tanga? Kung hindi lang napakalaki ng lakas natin ngayon, sigurado akong kinuha mo ang aming mga ulo para kunin ang iyong gantimpala, tama.
Si Aaron Jackson ay talagang hindi makapag-ipon ng anumang magandang damdamin sa Three-Blade Group. Ang pinakakinaiinisan niya ay ang mga taong nagpakana sa likod ng iba, na tinatrato ang lahat na parang tanga. Para bang siya na ang pinakamatalinong tao sa mundo. Tawagan mo ang boss mo. Si Aaron Jackson ay malayo sa pagiging magalang, ang kanyang tono ay kasing yelo ng taglamig mismo. Ha, sa tingin mo talaga ang mga tao sa labas ng bodega ay palabas lang. Pwede tayong lahat mamatay ng sabay-sabay kung tungkol doon. Sinampal sa mukha si Gerard Cook, at agad na nag-init ang puso niya sa galit. Bilang isang pangunahing miyembro ng Three-Blade Group, saan man siya pumunta, tinawag siyang kapatid ng may paggalang. Pero ngayon, sinampal talaga siya ni Aaron Jackson. Huwag mong isipin na ikaw ay ligtas. Habang nag-uusap sina Aaron Jackson at Gerard Cook, mahinang sumipol si Bridger Davenport, at agad na nagkagulo ang mga yabag mula sa labas ng bodega. Ang mga miyembro ng Three-Blade Group ay naiinip na naghihintay sa sandaling ito. Kaya naman, nang umalangaw-ngaw ang tunog ng sipol, sila ay sumugod sa galit. Ngunit nang tumakbo sila sa bodega, lahat sila ay natulala. Nakahiga si Noah Miller sa lupa, walang kulay ang kanyang mukha, na may mga bakas ng dugo sa harap ng kanyang damit. Maliwanag, dumaan lang siya sa isang mahirap na labanan at natalo. Ito, nakatayo sila sa pasukan ng bodega, sa isang sandali na nawalan ng malay. Sino si Noah Miller? Siya ang kanilang war god, ang kanilang pinakamalaking trump card para sa misyong ito. Ngunit ngayong nabaligtad na ang kanilang trumpo, ano pa ang natitira upang laruin? Samantala, nakatali sina Bridger Davenport at Gerard Cook sa mga upuan sa pinakalikod ng bodega. Sa maikling panahong ito, ang lahat ng pangunahing miyembro ng Three-Blade Group ay naging mga bilanggo, at ang iba ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sa lahat ng nahuli, saan sila dapat pumunta? Sino ang dapat nilang sundin? Bugbugin sila hanggang mamatay. Ito ay isang utos. Naririnig mo ba ako? Sumigaw si Bridger Davenport na may mabagsik na mukha. Naabot niya ang kanyang posisyon ngayon salamat sa kanyang superior na talino at walang humpay na kalupitan. Kahit na nasa delikadong sitwasyon siya, hindi pa rin siya makokompromiso. Sa pananaw ni Bridger Davenport, ang pagtali sa kanya ni Aaron Jackson ay hindi hihigit sa isang pagnanais para sa isang safety net, na nagpapahintulot sa lahat sa bodega na umalis nang hindi nasaktan. Ngunit hindi niya lang hinayaan si Aaron Jackson na mapunta sa kanyang paraan, kahit na pinagtibay ang isang saloobin ng kapwa pagkawasak. Sa plano ni Bridger Davenport, sa sandaling sisingilan ng mga taong ito ng baliw, tiyak na magpanik si Aaron Jackson at ang kumpanya. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang makipag-ayos sa kanya. Sa sandaling iyon, muli niyang makokontrol ang sitwasyon. Pero ang hindi niya alam ay tinambangan na pala ang labas ng bodega. Lahat ay mga elite na maingat na pinili ni Aaron Jackson. Haharap sa kamatayan ng walang takot, ang pag-iisip na mayroon ka. Si Julius Reed ay dahan-daang lumapit kay Bridger Davenport at nagtanong, sa tingin mo ba ay kukuha sila ng pain? Alamin natin, kung mamamatay ako, wala rin sa inyo ang mabubuhay. Mas mabuti pang manatili tayong samahan sa Netherworld. Nagpapakita ng kahandaang harapin ang kamatayan, malakas na sumigaw si Bridger Davenport sa mga miyembro ng Three-Blade Group sa pintuan, sisingilan, ito ay isang utos. Sisingilan. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, ang mga miyembro ng Three-Blade Group ay sumulong. Basag. Nasaksihan ang eksenang ito, sinipa ni Julius Reed ang binti ni Bridger Davenport, nabali ito kaagad. Papatayin kita. Ang matinding sakit ay nagpalabas ng mga ugat ni Bridger Davenport, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Nang makita ito, ang mga miyembro ng Three-Blade Group ay likas na huminto sa kanilang mga landas. Sinamantala ang pagkakataon, umakyat si Aaron Jackson sa likuran ni Bridger Davenport at kumuha ng maliit na tubo ng kawayan mula sa upuan. Pagkatapos, marahan niya itong sinindihan gamit ang lighter. Whoosh! Habang ang isang matalim na tunog ng sipol ay pumutok sa hangin, ang tubo ng kawayan ay nagpaputok ng isang nakasisilaw na paputok. Kasabay nito, ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang bahagyang manginig. Anong nangyayari? Nagkatinginan ang mga miyembro ng Three-Blade Group, namumuo ang takot sa kanilang mga puso. Napapalibutan tayo.
Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumakbo ang isang miyembro na nakatayo sa labas ng bodega, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 54, ang nagulat na Gerard Cook sa lungguhit isa. Imposible. Nang marinig ang mga salita ng empleyado ng Three Blade Group, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Bridger Davenport. Bagamat nakatali siya sa isang upuan ay pilit pa rin siyang nagpupumiglas na para bang nakalimutan niyang may bali lang pala siya sa paa. Bago pumunta dito, may mga tao akong nanonood sa lugar na ito sa buong oras. Walang paraan na ang mga tauhan ni Aaron Jackson ay nakarating dito ng napakabilis. Hindi makapaniwala si Bridger Davenport, ngunit lumalakas ang papalapit na mga yabag at wala nang puwang para sa pagpapaliwanag. Aaron Jackson, mga tauhan mo, naramdaman ang panginginig ng boses sa ilalim ng kanyang mga paa, inikat din ni Gerard Cook ang kanyang katawan at tinitigan ng diretsyo si Aaron Jackson. Bago gumawa ng isang hakbang, partikular na hiniling sa kanya ni Bridger Davenport na maglagay ng isang tao upang bantayang mabuti kung gaano karaming tao ang dinala ni Aaron Jackson. Bilang tagapamahala ng Gonzales City, natural na hindi nang ahas si Gerard Cook na pabayaan ito, kaya nang matanggap ang utos, inayos niya ang mga tao na bantayan ang mga pantalan sa Westlake araw at gabi. Parehong lantaran at patago, nag-set up sila ng mga posisyon sa panonood sa lahat ng dako. Anumang maliit na paggalaw ay agad na iuulat sa kanya at kay Bridger Davenport. Pero ngayon lang nila napagtanto na matagal nang nagtakda ng pananambang si Aaron Jackson. Manager Cook, 3 taon na kaming magkasama sa Gonzales City, kaya naging matandang magkakilala kami. Pero sa 3 taon na ito, nagkaroon kami ng bahagi sa mga lihim na labanan. Sabihin mo sa akin, kailan ka pa nanalo laban sa akin? Umiling si Aaron Jackson at dahan-daang naglakad sa harap ni Gerard Cook, na nagsasalita ng masama, para makipag-away sa akin, hindi ka talaga kwalipikado. Ang mga salitang ito ay hindi nag-iwan ng mukha para sa tagapamahala ng sangay. Maging si Bridger Davenport, nang marinig ang mga salitang ito, ay hindi napigil ang sumimangot. Ikaw, si Gerard Cook, pagkatapos ng lahat, ay ang tagapamahala ng sangay ng Gonzales City at humawak ng isang respetadong posisyon sa loob ng Three Blade Group. Pero ngayon, pinahiya siya ni Aaron Jackson sa harap ng mga empleyado niya, saan niya kaya ilalagay ang mukha niya? Gayunpaman, siya ay ganap na walang kapangyarihan. Kung tutuusin, nasa kamay ng iba ang buhay niya. Ano kayang gagawin niya? Pumasok ka, ibaba mo silang lahat. Biglang tumangala si Aaron Jackson at sumigaw patungo sa pasukan ng warehouse. Sa susunod na sandali, isang pulutong ng mga tao ang bumuhos sa bodega na parang baha at nagsimulang lumaban ng walang salita. Dahil ang Three Blade Group ay walang pinuno, ang mga miyembro nito ay lubos na hindi handa, mabilis silang bumagsak sa harap ng walang tigil na pananakit ng mga tauhan ni Aaron Jackson. Makalipas ang 5 minuto, ang Three Blade Group ay nasa napakalungkot na kalagayan, at naglakas loob silang guluhin ako. Nakatayo si Julius Reed na nasa bulsa ang mga kamay, nakatingin sa mga dumadaing na miyembro ng Three Blade Group sa harapan niya. Lahat ng 100 dagdag na lalaki ay natambos sa lupa, bawat isa ay nagdusa ng mga pinsala sa iba't ibang antas. At ang mga subordinate ni Aaron Jackson, sunod-sunod, ay galit na nagtipon sa paligid, na para bang gusto nilang patayin ang lahat ng mga lalaking ito. Maglakas loob na magskema laban sa sarili nilang amo. Siguradong pagod na silang mabuhay. Tiyak na hindi ka namin pinuproblema. Ikaw ang nakahuli kay Sunny Ridge mula sa Three Blade Group at nagdulot ng kaguluhan sa Blackwind Bar. Tiyak na hindi ka makakapagsalita ng kalokohan dahil lang sa dami mo sa amin. Si Bridger Davenport ay galit na galit, ngunit ang kanyang tono ay nanatiling hindi alipin o mapagmataas. Bagamat hindi niya alam ang relasyon ng binatang ito at ni Aaron Jackson, alam niyang baka makinig si Aaron Jackson sa kanya. Ang buhay at kapalaran nila ni Gerard Cook ay mahalagang nasa kamay ng binata. Kung tutuusin, siya ang nakatalo kay Noah Miller. Kahit saan siya magpunta, siya ay idinagalang. Oh, I'm spouting nonsense. Bahagyang ngumiti si Julius Reed at lumapit kay Gerard Cook, dapat maging malinaw si Manager Cook tungkol sa bagay na ito, tama ba? Binata, kung papatay ka, patayin mo na lang. No need to waste words on me here. Bagamat ako, si Gerard Cook,
ay bumagsak sa ganitong estado, hindi ako mapapahiya sa iyo ng kusa. Kami ay mga estranghero, ano ang dahilan kung bakit kailangan kong problemayan ka? Matapos marinig ang sinabi ni Julius Reed, naramdaman ni Gerard Cook na sisabog na ang kanyang baga sa galit. Malinaw na ang kabilang partido ang nakahuli sa kanyang nasasakupan at nagnakaw ng pera. Sa huli ay nagpadala pa sila ng pananakot na mensahe kay Maurice Hierro, na hinihiling sa Three Blade Group na magdala ng ransom money para sa palitan ng hostage. Totoo na ang Three Blade Group ay hindi umiwas sa maling gawain sa mga normal na araw, ngunit ang tahasang pagbaluktot ng katotohanan ay simpleng pananakot. Hehe, kilalang-kilala si Manager Cook sa pagiging matapang at determinado sa loob ng Three Blade Group. Kung sinabi niyang hindi kanya na-provoke, hindi kanya na-provoke. Nang marinig ang mga salita ni Gerard Cook, kinausap ni Bridger Davenport si Julius Reed sa malamig na tono, akala ko ay isang maginoo, ngunit ngayon ay talagang binaygo mo ako. Sa kanyang mga mata, ang tinatawag na gulo na binanggit ni Reed ay isang dahilan lamang para kumilos si Aaron Jackson laban sa kanya. Kahit na sila ay mga kakumpetensya, si Davenport at ang kanyang mga tao ay may paggalang pa rin para kay Jackson. Ang mapagpasyahan at matuwid na mga aksyon ni Jackson ay alam ng lahat. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagsisimula ni Jackson ng isang labanan sa labas ng asol, gamit ang isang napakakulit na dahilan. Oh, hindi ka pa rin kumbinsido. Humarap si Julius Reed kay Gerard Cook at nagtanong sa malalim na boses, kumuha ka ba ng pera mula sa pamilya Brandon para alagaan ang isang tao para sa kanila? Paano mo nalaman? Nagulat si Gerard Cook. Ang pag-iibigan na ito ay may kinalaman sa mga lihim ng grupo, na kilala lamang nila ni Ignacio Cook, kahit ni Sonny Ridge, na humawak ng parehong posisyon ng vice manager. Ang deal na ito ay hindi naiulat sa Three Blade Group, ito ay ganap na kanyang sariling inisyatiba, at ang pera ng Brandon ay hindi kailangang ibalik, maaari nilang hatiin ito sa kanilang mga sarili sa lugar. Ngunit kung ito ay tumagas, hindi maiiwasang maparusahan sila ng grupo. Kaya naman, kumonsulta si Gerard Cook kay Ignacio Cook. Si Sonny Ridge, na namamahala sa Black Wind Bar, ay hindi kailanman nagkukulang sa pera, at pinagnanasaan pa niya ang posisyon sa pamamahala ni Cook. Gayunpaman, iba si Ignacio Cook, siya ay kasangkot sa mas mahirap na bahagi ng negosyo, kumikita ng mas kaunting pera. Agad itong nataman ng dalawa, at nagpa siya si Gerard Cook na kunin ang trabaho sa ilalim ng kanyang sariling awtoridad. Sa pag-iisip na iyon, nanlaki si Cook sa kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at nagtanong sa tono na halos hindi makapaniwala, maaari ba na ikaw? Habang iniisip niya ang posibilidad na ito, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tunay nga, ako ang taong ipinadala sa iyo upang patayin. Si Julius Reed ay tumayo sa kanyang harapan at sinabing may mahinang ngiti, sayang, nagkaroon ka ng pagkakataong kumita ngunit walang pagkakataong gastusin ito. Nasaan si Ignacio Cook? Naramdaman ni Gerard Cook na manhid ang kanyang isip, at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Kagabi ay medyo marami na siyang pinadala, ngunit kakaiba, walang bumalik sa kanyang mga tauhan. Bukod dito, nang magpadala siya ng isang search party sa Gonzales City, wala silang mahanap ni isang bakas sa kanila. Patay. Sa tingin mo kaya niya ako naging katapat? Dahil sa casual na binigkas na mga salita ni Julius Reed, hindi makapagsalita ang lahat na naruroon. Mayabang. Gayunpaman napakatotoo. Kung kahit na si Old Man Miller the Weirdo ay matamang natalo, anong pagkakataon si Ignacio Cook? Gerard Cook, pinatay mo talaga ako. Si Bridger Davenport, na pinipigilan ang matinding sakit, ay walang humpay na nagpupumiglas sa kanyang upuan. Mas alam mo ang mga patakaran ng grupo kaysa sa akin. Ngayong naging sanhi ka ng kaguluhang ito, huwag mo akong hilahin pababa kasama ka. Namumula ang kanyang mga mata, umungal, lumilipad ang mga laway mula sa kanyang bibig. Akala niya ay dahilan lang ito ni Jackson para magsimula ng digmaan, ngunit hindi niya akalain na si Gerard Cook ang nagbunsod ng kalamidad na ito. Talagang wala akong swerte, nakikisali dito sa iyo. Lumingon si Davenport at same time na tumingin kay Julius Reed, Kuya, may utang sa mga pinagkakautangan. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyong dalawa at hindi ko sinasadyang tinulungan siya. Sana, kapatid, na mabigyan mo ako ng pagkakataong makabawi.
Ngayong naiintindihan na niya ang sitwasyon, napagpasyahan niyang gawin ang lahat sa kanyang makakaya para takasan ito. Ano sa palagay mo, magkano ang halaga ng lahat ng tao sa bodega na ito? Sa puntong ito, idinagdag ni Julius Reed, kabilang ang Blackwind Bar. Kailangan ko munang magtanong sa boss natin. Nag-alinlangan si Bridger Davenport, pagkatapos ay sinabi, pwede bang pakawalan mo muna ako, pagkatapos ay makontak ko kaagad ang boss. Kabanata 55, Trading sa Lungguhit L. Kuya, sa pagtingin sa umaasang mukha ni Maurice Hierro sa screen, nakaramdam ng pait sa loob si Bridger Davenport. Paano nangyari? Nabura ba si Aaron Jackson? Sa kabilang dulo ng telepono, isang malalim na boses ang tumunog. Kuya, nabugbog tayo. Isinandal ni Bridger ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nakaukit sa kapaitan. Ang strategist ng Three Blade Group at ang tagapamahala ng sangay ng Gonzales City ay nagloko sa trabaho sa kanilang sariling kerahan. Si Bridger mismo ay hindi matanggap ang ganoong resulta. At kasama nila si Noah Miller, isa sa tatlong nangungunang manlalaban sa grupo. Gayunpaman, natalo pa rin sila, lubos at ganap. Ano? Sabihin mo ulit. Sa kabilang panig ng video call, nakita ng mga mata ni Maurice Hierro ang hindi paniniwala. Bridger, ikaw na munting bastard, nang ahas kang makipagbiro kay kuya. Magsalita ka, nagtagumpay ba tayo o hindi? Subconsciously, akala niya ay banibiro siya ni Bridger. Pagkatapos ng lahat, paano sila mabibigo kay Noah Miller, isang mabigat na hitter ng Three Blade Group, na sumugod sa Gonzales City. Mag-isa, walang kabiguan sa tuwing kumilos si Old Man Miller the Weirdo. Tingnan mo ang iyong sarili. Pinahihit ni Bridger ang kamera upang ipakita ang mga miyembro ng Three Blade Group na umuungol sa sakit sa lupa. Si Gerard Cook ay nakatali sa isang upuan, si Noah Miller ay nakahiga sa sahig, at si Julius Reed ay nakatayo na may ngiti sa kanyang mukha, ang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Sa huli, itinutok niya ang kamera sa sarili niyang putol na binti, nabasa ng dugo ang kanyang pantalon at nadungisan pa ang kanyang sapatos. Masyadong malakas ang kalaban, ginawa namin ang aming makakaya. Umupo ulit si Bridger sa upuan, mahinang nakangiti at sinabing, I'm sorry for letting you down. Sa screen, ang mukha ni Maurice Hierro ay namumula, ang kanyang puso ay kumikilos tulad ng isang mabagyong dagat. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsalita siya, sino ang gumawa nito? Malakas si Aaron Jackson, ngunit hindi niya ito kaya. Alam na alam ni Maurice ang husay sa pakikipaglaban ni Noah Miller. Kung hindi, hindi siya gumastos ng malaking halaga para isama ang matandang demonyo. Bilang matandang karibal ni Aaron Jackson, sinuri niya ang lakas ni Jackson noon. Habang si Jackson ay maaaring hindi mas mababa kay Miller, ang ideya na maaari niyang bawasan si Miller sa ganitong estado ay imposible. Hindi banggitin kung sino ang magkakaroon ng kalamangan sa isang labanan. Kung gusto ni Miller na tumakas, walang makakapidyaw sa kanya. Hindi bababasa, walang sino mang kilala niya ang makakapidyaw sa kanya. Masyadong maliit ang tingin sa akin ni Boss Hierro, Aaron Jackson, pero tama ang hula mo, kapatid ko ang kumilos. Kinuha ni Aaron Jackson ang telepono at binati si Maurice sa screen, Boss Hierro, natatandaan mo talagang kumain ngunit hindi ang mga trash ings. Noong huling beses kitang ginawang gumapang na parang aso, plano mo bang maging patay na aso sa pagkakataong ito? Tumahimik ka. Dahil sa matinding sakit, umungal si Maurice Hierro na parang galit na leon, galit na sumisigaw, Aaron Jackson. Mag-iwan ng kaunting pahinga sa buhay. Magsalita, ano ang iyong mga kondisyon? Malinaw na narinig ng mga miyembro ng Three Blade Group sa bodega ang palitan ng dalawa. Maging si Bridger ay bahagyang natigilan, bago bumungad sa kanya ang isang ekspresyon ng biglaang pagkaunawa. Sa pagmumuni-muni sa mga nakaraang pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Maurice Hierro at Aaron Jackson, at isinasaalang-alang ang mga kasunod na aksyon, tila naunawaan niya ang uri ng pakikitungo na naganap sa pagitan ng dalawang lalaki. Ngayon, nang tumingin siya kay Aaron Jackson, iba ang dala ng tingin niya. 10 bilyon. Nang marinig ang kabilang panig na nagsimulang makipag-ayos, si Julius Reed ay umimik. Kung ang Three Blade Group ay nang-ahas na guluhin sila, kailangan nilang magbayad ng isang presyo. Sino ka? Sa kabilang dulo ng telepono,
Napakunot ang noo ni Mauricio, nagsasalita na may pag-alit na tono, ganito ba tinuturuan ni Aaron Jackson ang kanyang mga empleyado? Wala man lang sense of decorum. Kapag nag-uusap ang mga amo, hindi mo dapat ay interrupt. Sa grupo, ang katayuan ay pinakamahalaga. Ang mga amo lamang ang may karapatang makipag-usap, ang ibang mga empleyado ay maaari lamang tumabi. Ang dahilan ng insidente ngayon ay ang iyong three-blade group ay nasaktan ang aking kapatid. Bahagyang nagkibit-balikat si Aaron Jackson na may ekspresyon sa mukha ng isang manunood. Si Julius Reed ay maaaring ang iyong master ng 10,000 Mountain Alliance, ngunit siya ay isang empleyado lamang, kahit na hindi gaanong mahalaga para ituring na isang kapatid, ngunit naglakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili na kuya. Ngunit sa harap ng mga tagalabas, hindi niya maibubunyag ang sikretong ito. Boss Yero, kapag ako, si Aaron Jackson, ay gumagawa ng mga bagay, mayroon akong mga dahilan. Ang insidente ngayon ay para lang maglabas ng galit para sa aking kapatid, kaya hindi ako makikialam sa iyong mga negosasyon. Malinaw sa mga salita ni Aaron Jackson na ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ngayon ay wala sa kanyang mga kamay. At halatang hindi kilala ni Mauricio kung sino si Julius Reed, ngunit pare-pareho siyang nakatitiyak sa isang bagay, kahit sinong makakatalo kay Noah Miller ay hindi nangangahulugang simple. At napakabata, masyadong. Mukha siyang mahigit 20 pa lang, nakakatakot. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ko na-provoke itong batang kapatid na ito? Naramdaman ni Mauricio na may mali. 3 taon na siyang nakikipaglaban kay Aaron Jackson at medyo naunawaan niya ito. Bagaman sila ay kalaban, kailangan niyang aminin, si Aaron Jackson ay maaaring inilarawan bilang bukas at nasa itaas. Nang mangyari ang insidenteng ito, hindi sinasadya ni Mauricio na naisip na si Aaron Jackson ay hindi makapagpigil at nais niyang monopolyo ang Gonzales City. Ngunit ngayon tila may iba pang mga dahilan. Kuya, si Gerard Cook ay kumuha ng pabuya sa likod mo para patayin ang kapatid na ito. Dahil dito, si Ignacio Cook ang humawak sa gawain at namatay, na naging dahilan upang ibaling ng kapatid na ito ang kanyang galit sa atin. Sigaw ni Bridger Davenport sa telepono. Sa ilalim ng bubong ng ibang tao, wala siyang pagpipilian kundi ang magsakripisyo ng isang pawn upang iligtas ang hari, na nag-alok kay Gerard Cook upang iligtas ang kanyang sarili. Ano ba? Ibigay ang telepono kay Gerard Cook. Nang marinig ang mga salita ni Bridger Davenport, nagulat si Mauricio at pagkatapos ay naging galit na galit. Ngayon, nang marinig na ang kanyang branch manager ay tumanggap ng palihim na regalo at nagdulot ng kapahamakan sa grupo, paanong hindi siya magagalit? Gerard Cook, palagi akong naging mabuti sa iyo. Sa milyon-milyong bonus bawat taon, hindi ka pa ba nasisiyahan? Galit na umungal si Mauricio, hindi lamang ninyo nilabag ang mga regulasyon ng grupo kundi nagdulot din ng kahihiyan sa aming grupo. Ipinadala ang mga kasamahan ninyo mula sa tanggapang pansangay hanggang sa kanilang kamatayan. Iniyuko ni Gerard Cook ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Bilang manager ng Gonzales City, alam niya ang kanyang kinakaharap. Young brother, ngayong marami ka nang nasaktan, dapat maging pantay na tayo, di ba? Galit na galit si Mauricio, ngunit ang kanyang pangunahing gawain ay iligtas ang kanyang mga taong nakulong sa Gonzales City. Hayaan mo ang aking mga tao, at hindi ko nahahabulin pa ang usapin ngayon, pareho tayong umatras, ano ang tunog na iyon? 10 bilyon, hindi bababa sa 1 sentimo, o maaari mong kunin ang mga katawan, umiling si Julius Reed, hindi pinapansin ang kanyang mga salita. Anak, huwag mong lampasan ang iyong sarili. Nagnganga ang mga ngipin ni Mauricio, kung gusto mong manindigan sa three-blade group ko, mas mabuting timbangin mo muna ang sarili mong lakas. Kolektahin ang mga katawan. Mataray na sabi ni Julius Reed, dahan-daang naglakad patungo kay Bridger Davenport. 10 bilyon. Ibigay mo sa akin ang iyong account number. Sumigaw si Mauricio sa nagngangalit na mga ngipin. Wala siyang choice kundi magpasakop. May 30 minuto ka. Kinuha ni Julius Reed ang isang itim na card mula sa kanyang bulsa at binigkas ang numero ng card kay Mauricio. Sana tuparin mo ang iyong salita. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ibinaba ni Mauricio ang video call, nagngangalit ang kanyang mga ngipin.